Pinasura po ng Senate Electoral Tribunal ang disqualification case laban kay Senadora Grace Poe. Pero ang Commission on Election, 2nd Division, kabaliktaran na naging hatol. Ano nga ba magiging epekto nito sa takbo ng eleksyon? Kaugnay niyan, muli nating makakasama dito po sa aming studio ang resident legal analyst ng TV5 na si Attorney Mel Santamaria. Magandang umaga po, Attorney Mel. Magandang umaga, Erwin. Sir, para malinaw po sa lahat, paki-explica nga po kung saan binase ng COMELEC yung desisyon nila at ano yung pinagkaiba nito sa desisyon naman ng SET. Ang COMELEC, sinabi nila, may material misrepresentation si Grace Poe. Okay. Ang ibig sabihin, sinadya niya. Sinadya niyang ilihis, itago ang mga importanteng bagay sa COMELEC, Alright. sa kanyang aplikasyon. Halimbawa, sinabi niya, at least 10 years na siya dito sa Pilipinas. Sabi ng COMELEC, pero hindi namin matatanggap yan. Dahil dumating ka lang dito, mga July 2006, at dati inabandona mo ang iyong citizenship. So, inabandona mo na rin ang iyong domicile o tirahan ng origin. Kaya hindi pwede mong sabihin na may intent to, may intent to return ka. Yung sinasabi nila noon, yung animus revertendi, hindi. Sapagkat nakat yun, naputol yun, ang bilang natin mag-uumpisa sa July. Pagdating ng May 2016, wala ka pang 10 taon. Kaya iyan, sinabi ng COMELEC, material misrepresentation yan, mali, sinadya mong misinform kami, ilihis mo kami, at saka magtago ng mga mahahalagang facts. This is yung sa pagtakbo niya sa pagkapangulo, Attorney. Tama. May nagtatanong kasi, paano yung sa Senado? Mukhang kulang din daw. Is this correct? Oo. Doon sa Senado naman, doon sa pagka-senador niya. Pagka-senador. Pero kung tutuusin mo, Erwin, ang buod nun pareho lang. Ikaw ba ay isang natural citizen? Kasi bago ka maging senador, dapat natural citizen ka. Bago ka maging presidente, dapat maging natural citizen ka. Kaya kung makikita mo, parang timing Erwin dumating yung set, dumating yung COMELEC, merong pagkakaiba, lihis yung dalawa, may incoherence, kaya siguradong-sigurado ang takbo niyan, Korte Suprema. So, yun ang magbibigay ng kapanatagan sa lahat. Okay, nagkakagulo kayo dyan sa ibaba, kami mag-aayos niyan. Pero mukhang may gray area yata dito, Attorney. Do you think na may gray area nga? Kasi sinasabi ng kampo ni Grace Poe, no. Kasi may binabasihan pa sila ng mga international law na sinasabi na once na foundling ka, yung mga pinag-usapan na foundling, gaya niya, may mga ilang kasos na foundling. Sinasabi naman ng legal team yan, hindi. Lahat kami, maging Senador Chis Escudero na kanyang katandem as Vice President, ang sinasabi, hindi, nakasunod kami sa requirements. We have all the pieces of evidence na to show and the documents na nag-fulfill si Senadora Poe sa lahat ng requirements na ito. Alam mo, Erwin, yung tatlong maestrado sa SET, sabi nila, ang pasanin ng pagpapatibay kung siya ay likas na Pilipino ay si Grace Poe. Ganun din ang sinabi ng COMELEC. Ang burden ng pagpapatunay na sa Pilipino si Grace Poe. Bakit? Sapagkat nung oras na umamin siya na foundling siya, alam naman natin kung ano ibig sabihin ng foundling. Okay. Hindi mo alam ang iyong magulang. Ang nakalagay sa Constitution, bago ka maging likas na Pilipino, natural born, dapat ang nanay mo o ang tatay mo ay Pilipino. Napakalinaw ng batas. Hindi ka na dapat magdagdag, magbawas, o mag-explain. Basahin mo lang, alam mo nang ibig sabihin. Iyon ang naging buod nung COMELEC at saka ng SET Maestrado. Kaya sabi nila, masyado malinaw ang konstitusyon. Hindi mo na pwedeng i-extrapolate ng international law yan. Hindi mo na pwedeng dagdagan pa. Kaya ang burden nasa iyo, hindi mo na patunayan. So, Attorney, ano yung mga legal remedies na pwedeng gawin ng kampo ni Senadora Poe at this point? Well, at this point sa COMELEC, pwede silang mag-file ng motion for reconsideration. Okay. At pagkatapos yan, kung matalo pa rin sila, aakit na yan sa Korte Suprema. Pero does it really follow usually a motion for reconsideration kung wala ka idadagdag ng mga bagong ebidensya, mga dokumento, yun pa rin? Tama ka, Erwin, tama ka. Ang motion for reconsideration, ang parang sinasabi mo sa COMELEC, pwede bang pakitingin nyo ito ng pangalawang beses sapagkat meron kaming mga bagong argumento at ebidensya na gustong ihain sa inyo. Kasi kung wala, rehash lang yan, isang page lang ang denial niyan,
akit na yan sa Korte Suprema. Sa tingin mo, attorney, ay ano magiging epekto nito lalo na may iba pang disqualification kay si Senadora po? Mukhang marami lalo na dyan sa COMELEC. Alam mo, parang siguro doon sa mga followers ni Grace po, ano yan, parang writing on the wall na yan. Sapagkat yan, second division yan. Siyempre, yung first division o yung third division, nabasa na yung decision na yan. At generally, alam nga naman magtalo-talo sila sa loob ng COMELEC. Kaya ang hindi na magandang pangitain yan kay Senator Grace po. Pero they're saying, attorney, na sa unbank yata, sabi nila, dito yung chance nila. Pag motion for reconsideration ba, hindi lang yung division na naghatol ang magdidesisyon dito, kundi yung buong grupo ng mga COMELEC heads doon or commissioners doon ang magdidesisyon nito? Tama ka doon, Erwin. Iyan pa ang isang pamamaraan para mabaligtad ang desisyon na ito. Kasi kung tutusin, basta't nagsalita ang second division, nagsalita ang buong COMELEC. Okay. Kaya lang nga, 3 lang ang naghatol. Kaya may chance pa talagang sabihin ni Grace po, bigay natin sa pangkalahatang membro para tingnan natin kung talagang iyan talaga ang kaisipan ng COMELEC. Alright. Sir, dito naman tayo kay Rudy Duterte ng Davao. Ano naman ang chance niya na ma-disqualify? Kasi wala pa naman talaga isinasampang kaso sa kanya, pero nakikita mo na yung reaction ngayon ng mga ibang kampo, yung pagmumura, yung ika nga sa CHR, pati CHR na ngayon may mga issues siya, may mga moral issues, morality. What do you think? Well, itong mga issues na to, yung pagmumura niya o yung parang paglalabas niyang napakamatapang siyang tao, hindi maapektuhan ng disqualification case niya. Ang disqualification case kasi purely legal yan. Ito ang mga alituntunin sa kwalifikasyon ng isang kandidato. Pumasok ka ba o nasa labas ka? Yun lang naman ang tanong dyan eh. Kung nasa loob ka, pasok ka, pwede ka maging kandidato. Kung nasa labas ka, tanggal ka. Anong isang nasa labas na dahilan? Kumakandidato ka sa ibang bagay. Yan ang issue sa kanya, di ba? Ang naligay kasi mayor, imbis na presidente. Pero kung titignan natin ang mga subsequent acts ng COMELEC, may punto rin si Duterte na, alam niyo, tinanggap niyo na eh. Kasi pinagpapaliwanag niyo ako kung bakit hindi ako nuisance candidate as president. At pangalawa, umalis na yung aking, nag-withdraw na formally at legal, yung aking sa isa substitute. Eto na ako. So talagang 50-50 yun, pero sa tingin ko, yung diwa nung nangyari, tsaka hindi mo kasi mapapail ang mayor sa Intramuros. Mapapail mo ang mayor sa Davao. Sa Davao. So yung pagpapail sa Intramuros, pagpapaliwanag na hindi dapat maging nuisance, isang pangitain na parang natanggap ng COMELEC na presidente talaga. You're saying na parang typographical error yung nangyari doon sa pag-file ni Martin Dino as mayor, pero doon siya sa COMELEC pumunta? Oo, doon siya pumunta sa COMELEC, di ba? Maaaring typographical error. Meron nga tayong kasabihan sa batas, Erwin, substance versus procedure. Kung merong hidwaan yan o conflict, ang mangingibabaw, substance. Ang substance niyan, tignan mo yung pangkahalata na nangyari. At doon mo tukuyin, kung merong conflict, ang totoong dapat i-consider. So, kinukonsider ng mga korte ito mga typographical errors na gano'n? O wala naman. Natatanda mo yung kay Imelda Marcos. Oo. Nung si Imelda Marcos, tumakbo dun sa Leyte. Okay. Ang naligay niya lang 6 months. Ang congressman, dapat 1 taon. Oo. Sabi ng Korte Suprema, tanggapin na natin ang katotohanan. Natigaron naman siya. Isang typo error lang to. Meron ng president kasi yan. Ayun. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.